Oh, hindi ka magpa-from this to this for today's video, char. Welcome to our DIY house renovation part 27 na tayo. And you know what? This is my most awaited part sa paggagawa namin ng kitchen. Noong inuumpisahan palang bagbagin yung lababo at inuumpisahan alisin lahat ng tiles, nai-imagine ko na kagad na nagkakabit kami nito, yes. At sa wakas, kahit last year pa to nag-trending, makikitrending pa rin kami. Wala talaga akong ibang naisip na ikabit dito sa ilalim ng sink na ito kundi itong PVC sliding door na ito. Bakit? Aba, kada slide ko ng FYP ko, ito lang naman yung nakikita ko. Ito mga DIY sliding door na ito sa mga ilalim ng lababo. Totoo naman maganda yung mga aluminum cabinet na ipinapa-customize. No questions about that. Talagang magaganda sila. Pero alam din natin, magaganda ang presyo. Samantalang ito mga PVC sliding door na ito, halos nasa kulang 2,000 lang siya. Pero dahil sa online ko lang to nabili at dahil affiliate ako, alam nyo na. So kung tight din ang budget mo na kagaya ko, at wala ka kapang pampagawa ng mga aluminum cabinet, pwede na talaga to. Alam ko rin namang tatagal to, depende sa paggamit. For me naman, lahat naman ng bagay, mahal man yan, gano mayang kaganda at gano man yang katibay, kung hindi mo iingatan, hindi rin magtatagal. Nung in-order ko tong PVC ceiling na ito, by 10 siya nung dumating. Iba't ibang color yan, ikaw na lang din yung mamimili. And since gusto ko talaga yung white yung pinili ko. Order din ako nitong J-clip para siya yung magsisilbing pangsara dun sa bawat gilid na pinagputulan. So, bali, buong pintuan, nakasecure dyan gamit ang J-clip. Itong aluminum alloy naman na ito, talagang sadya siya for cabinet ventilation. Kinat lang ni Henry Boy yung PVC na yan using cutter. At eksakto sa sukat nung aluminum alloy for ventilation. Anong gamit? Para wag makulob yung loob ng lababo. Para may hangin pa rin napapasukan or lalabasan, di ba? At itong aluminum alloy na handle na ito, iba't ibang color din siya na pwede mong pagpilian. And since gusto ko talaga ng gold yung pinili ko. Kinat lang din uli yan using cutter at dinikit ng no more nails. Bostik no more nails nga pala ang ginamit ko dyan. Subok ko na yung pandikit na ito. Mababaw man kung mababaw. Pero aminin ko sa inyo, sobrang saya ko nung ginagawa to ni Henry Boy. Nung pinagtutulungan namin dalawang gawin. Ay, sobrang gabi na yan at late na hindi ako nakakaramdam ng antok at pagod. Kasi gusto na talaga namin makakita ng result. Yung plastic molding na yan ay sa online ko rin nabili. Pero nung kinulang, nalaman ko na pwede naman pala kaming bumili sa mga hardware. At mahaba pa yung sukat niya. Kaya ako, advice ko, kung papagawa ka nito, tingin ka na lang din sa hardware ng kagaya nitong molding na to para if ever hindi mapibitin yung cuttings mo. Ginagamit yan alam ko sa electrical. At ito na nga, sa sobrang excited ko na makabit yan at kahit late na, kinakabit pa namin. Bigla siyang nawala ng power. O papapigil ba naman si Henry Boy? Syempre hindi. Kaya tinutukan niya ng flashlight siyang working area na yan. Kaso hindi talaga kinaya, kaya kinabukasan na talaga tinapos yan. At nano natapos na namin, thank you Lord talaga. Salamat. Kasi akalain mo, nandito na ako sa gustong-gusto kong gawin sa kusina na gagawin ko na lang ng separate video, yung talagang tutorial ng paggawa. Follow mo na ako for part 28. God bless!